Marami po sana akong gustong ituro sa inyo mga kaporong, kaya lang sobrang ingay ng mga sasakyan na dumaraan dito. Kaya minabuti kong ang AI na lang ang magsalita para sa akin. AI, go! Hello mga ka-forum. Sandali. Bati ka muna. Magandang araw po sa inyo, Yan, ganyan. mga Sige, tuloy ka-forum. mo lang. Bilang isang computer technician at may kaunting alam sa computer programming, algorithm at commands sa mga gadgets, maging cellphone man yan o computer or laptop, share ko sa inyo ang kaunti kong nalalaman. Alam kong ngayon nyo lang maririnig ito. Ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano malalaman kung may copyright ang isang images o video or music. Nang sa ganun ay hindi kayo magkaroon ng copyright sa inyong i-upload na content at maiwasan ang re-uploading content violation sa Facebook. Sa YouTube naman ang tawag ay reused content. At sa ibang platform naman ay duplicating content ang tawag diyan. Sundan nyo lang po ako mga ka-forum. Unang gagawin natin ay pumunta muna tayo sa website na ito. Then i-open. Libre ito mga ka-forum pero kung gusto nyo na pang matagalang gamit, ay i-purchase ninyo at napakamura lang naman. Sa Vlogger ay $5 lang per month. Sa libre kasi limitado lang. Next, punta kayo sa YouTube or alinmang sites na gusto mong pagkunan ng videos. Halimbawa ay ito na ginawa kong kanta. Then, kukunin mo yung URL or yung unique identifier, then epi-paste mo siya dito. Then, antayin ang resulta. Ayan, makikita dito na walang copyright. At makikita natin dito sa description na kahit walang copyright, pwede pa rin kayong i-report or i-claim ng may-ari ang videos na yan. At para hindi sumama, ang loob sa inyo, dahil sa pagkuha ninyo ng kanyang video, ilalagay ninyo sa description ang CC-TO at pangalan niya by mentioning at mag-thank you. Kapag kasi hindi ninyo inilagay ang kanyang pangalan sa description at iyan ay nag-trending at kumita, ay maaaring i-report kayo o kaya ay siraan. Kaya ang gawin po ninyo ay e-promote at tiyak matutuwa pa iyon. Ang tawag diyan ay attribute for fair use. Masama naman kasi ang maging balasubas. Kaya be kind lang po. Pero tandaan po ninyo na kahit walang copyright yan, ay pwede pa rin kayong magkaroon ng restriction dahil sa re-uploading or duplicated content. Dahil nandyan pa rin sa video na yan ang mga impormasyon kung sino ang may-ari. Kung paano mawawala ang mga impormasyon na iyan, ay yan ang ituturo ko sa susunod na video. Abangan po ninyo dahil napaka-importante nito. Importante ito para sa tulad natin na mga content creators.